Idinawit ng mga umano'y bagman ni Zaldico si Senator Chis Escudero sa flood control scam. Isa raw ang senador sa mga pinadalhan nila ng mali-maletang pera. Live mula sa Mandaluyong, nangungun sa balita si Mon Gualdes. Mon, dati pang may expose ang mga nagpakilalang bagman, pero bakit nilang lumutang ang pangalan ni Senator Escudero? Well, Jiggy, sa maikling panayam natin kay Attorney Levito Baligod, abogado ng 18 ex-Marines o nagpakilalang bagman umano ni dating Congressman Zaldico, sinabi niya na nasa joint affidavit naman daw ng kanyang mga kliyente ang pangalan ni Senator Chis Escudero na nakatiran nga raw nila ng maletang pera ang naturang senador. Pero maaalala kasi sa mga nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearing, hindi naman nababanggit ang pangalan ni Escudero. Pero kanina, iginiit nila ngayon na nag-deliver nga sila ng 4 na maleta sa bahay ni Escudero sa New Manila. Meron nga rin sila mga ebidensya na mga pictures na magpapatunay daw dito. Narito ang pahayag ng isa sa mga umano'y bagman. Pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero sa number 159 Street Corner, Hernadi, New Manila. Naghatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Alam mo, Jiggy, bukod kay Escudero, idinawit din ng bagmen si COMELEC Chairman George Garcia. Isa-isa rin nilang ipinakita ang mga larawan ng sinasabi nilang mga pruweba ng kanilang delivery mula sa pagsakay sa mga helicopter at van na pagmamay-ari ni Ko. Nabanggit din ang pangalan ni na dating Congressman Stella Kimbo at kasalukuyang Congressman Edwin Guardiola. Nabanggit ulit si dating House Speaker Martin Romualdez at Senador Erwin Tulfo, bagay na nauna nang itinanggi ng mga naturang mambabatas. Isinama rin nila ang 2 media personalities na nakatanggap daw ng pera mula kay Zaldico. Jiggy. At Mon, kanina ay nagkatensyon sa venue sa Mandaluyong. Ano naging problema? Kayo, Jiggy, nagkagirian actually yung ilang mga cameramen at ilang vloggers habang nasa labas ng venue kanina sa may gate. Ayaw kasing papasukin ang mga dadalo sa press con bago ito magsimula sana, eksakto alas 10 ng umaga. Maging si Senator Amy Marcos, alam mo ba, hindi rin nakapasok kaya umalis na lang siya. Ganyan din ang nangyari kay dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Yan ay kahit imbitado nga siya para maging testigo sana sa gagawin na hearing. Nag-post pa nga sa kanilang Facebook page ang admin ng Events Place at sinabing hindi na raw matutuloy ang tinawag nilang pagtitipon ng Blue Ribbon Committee ngayong araw na kalaunay binura din yung naturang post. Balikan natin yung maikling naging tensyon kanina dito sa lugar at mga pahayag ni na Senator Amy Marcos at dating Governor Chavit Singson. Inaayos pa nga yung venue. Tutuloy. Kaya inaayos pa. Mag-usap pa tayo sa may-ari ng venue. Init kasi dito eh. Naghahanap kami ng mapayapang pamamaraan. Huwag yung ganito, huwag yung panggigipit. Dahil sigurado ako, anuman panggigipit ang gawin, lalabas at lalabas ang katotohanan. Walang makapigil sa amin. Mapatay na kami lahat. Pero sasabihin namin na totoo, ang magdanakaw, Martin Romualdez and Marcos Jr., sila ang utak. Kaya sila napipigil. Eventually, Jiggy, pinayagan din akong pumasok dito sa loob ng venue. Una, around 11 o'clock, pinapasok na yung mga sasakyan na sakay itong 18 bagmen ni Ko. At eventually, after almost 4 hours, pinayagan din pumasok ang mga media kasama ng mga vloggers. Jiggy. At Mon, nabanggit ni Mike Defensor sa kanyang FB post na Blue Ribbon Committee hearing ang ginawa kanina. Ano ba ang tingin dito ng iba at bakit may mga dumalubang mga senador?
Well, technically, Jiggy, sa post nga sa Facebook ni dating Congressman Mike Defensor, sinasabi niya na ito ay magiging Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero nauwi na lang ito sa presscon at tinawag nga nila itong People's Forum, ang sanay hearing na kaugnay ng flood control scandal. Ang problema, no show kasi ang kahit sino mang senador, maging sa minorya, dito nga sa ginawa nilang inaasahan na pagdinig. Kaya hindi rin natuloy ang naturang Blue Ribbon Committee hearing. Narito ang pahayag ni dating Congressman Defensor. Ang mga demokratikong institusyon katulad ng Senado ay binababoy, ginigipit, maging ang mga senador. Yun lang kung pagpunta nila dito ay marami ng mga pananakot na naganap, maraming panggigipit. At may gagawin bang hakbang ang Gatchalian Block sa naganap na presscon? Well, actually, Jiggy, hindi nagustuhan ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Win Gatchalian yung anyay paggamit nga ni dating Congressman Mike Defensor sa Blue Ribbon Committee. Kaya naman pinag-aaralan daw nila ang anumang legal action laban dito. Narito ang kanyang pahayag. Well, definitely linoloko niya yung tao at definitely gumagawa siya ng confusion, no? Dahil dun sa post niya, Blue Ribbon hearing, hindi naman siya chairman, hindi naman siya member, hindi naman siya senador. Bakit niya linlin lang ang tao? Sa maikling panayam kay dating Congressman Defensor, itinanggi niya na siya ang pasimuno organizer ng naturang event. Alam daw ito ng mga minority senators pero nagkaroon lang anya ng mga quote-unquote panggigipit sa mga naturang senador. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.